Narito ang salin sa wikang Filipino ng teksto, kasama ang pagwawasto sa mga baybay ng mga sandata at lugar. Madaling araw ngayka, 19 ng Mayo 2026, nakpasya ang hukbong Iran na magpakawala ng isang mapagpasyang estratehikong pag-atake upang paralisahin ang buong sistema ng lohistika ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gulf. Ganap na 15 ng umaga, sa mga matitibay na silo sa ilalim ng lupa sa kahabaan ng mga kabundukan, nagsimula ang proseso ng malawakang pagpaputok ng Strategic Missile Forces ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito ay isang operasyong koordinado sa sukat na pang-industriya. Ang mga naglalakihang bakal na dalaang mga long-range ballistic missile na Khorramshahr 4 at ang mga stealth cruise missile na Pave ay nagsimulang lumisan sa kanilang mga launcher. Ang apoy mula sa mga jet engine ay sumunok sa hangin na lumilikha ng gadambuhalang haligingang liwanag na humahati sa makapal na kadiliman ng disyerto. Nagsimulang bumuhos ang ulan ng matalsam kaba sa militar ng hukbong Amerikano. Sa Emiga Missile Defense Command Center Eniga, Militar Eniga, Estados Unidos na matatagipuang sa Emiga Bansang Qatar at Bahrain, ang tensyon sa atmosfera ay umabot sa puntong gitsila na gielo. Ang radar screen para sa space surveillance ng hukbong Amerikano ay patuloy na kumikislap ng pula nang madetect ang daan-daang target na umaalis sa launcher mula sa teritoryo ng Iran. Agad na itinaas ng mga fire control officer ng hukbong Amerikano ang combat status sa pinakamataas na antas para sa buong multilayer air defense grid. Ang mga sistemang DAD at ang mga Patriot missile complex ay pinihit ang kanilang mga launcher patungo sa direksyon ng mga target. Ang gasundalong Amerikano na naka-digital combat gear, ballistic helmet, at mabibigat na armor ay mabilis na lumipat siyang matitibay na bunker. Habang ang misile operator ay lubos na nakatutok, ang radar waves ay punong-puno ng target ng kalaban. Ang labanan sa pagitan ng kalasa na bakal at ng espada ay nagsimulang maganap sa taas na 10-10 kilometro. Humamit ang hukbong Iran ng taktikang saturation attack, nakpaputok ng maraming decoy misile kasabay ng hatotong warhead upang punayin ang processing system ng hukbong Amerikano. Ang ballistic missile ng Iran ay sumusungaw pababa mula sa stratosphere sa bilis na 10 beses kaysa sa bilis ng tunog na lumilihang nagniningas na pulang guhit. Bilang tugon, nagpakawala ang hukbong Amerikano ng sunod-sunod na interceptor missiles kasama ang mga destroyer na Arleigh class. Ang SM, 3 missile ay humarurot paitaas, dala ang pag-asang maharang ang mga target mula pa sa labas ng atmosfera. Ang kakilakilabot na kinetic explosions ay naganap sa madilim na kalawakan na lumilihang nga maningning na puting liwanag na tumatakip sa liwanag nga bituin. Ang pira-piraso nga interceptor missiles at ng mga warhead ng kalaban ay nakbanggaan, nakaduro-duro sa libu-libong maliliit na pirasong nakbabaga at nahulo na parang isang malupit na ulan ng bulalakaw. Lalong tumindi ang bagsik ng ang mga cruise missile ng Iran ay lumipat ng dikit sa lupa upang iwasan ang radar ng hukbong Amerikano. Ginamit ng missile na ito ang baku-bakong, lupain bilang pananggalang, umiwas sa mga bangin bago, biglang bumilis patungo sa mga ammunition depot at pantalan ng militar ng Estados Unidos. Akad na tumukon ang hukbong Amerikano kamat ang makafalang CIWS. Ang mag-aagos ne armor-piercing bullets na may kalibreng yirmim ay bumuga at bumuo ne isang makapal na pader ne apoy para sa closing defense sa paligid ne mga mahalagang lokasyon. Nayanik ang lupa sa ilalim ng bigat ng huwalok firepower mula sa makabilang panik, isang cruise missile ng Iran, sa huling pagsisikap nito, ang nakalusot sa depensa at direktang tumama sa isang surveillance radar station ng militar ng Estados Unidos sa timok ng bansang Iraq, na lumihang isang malakas na pagsabo na napalsik sa lahat ng nasa paligid nito bilang maitim na labi. Sa mga unit ng artillerya at air defense missile ng Iran sa kahabaan ng hangganan, ang fighting spirit ay mas mataas kaysa kailanman. Patuloy na kinakargahan ng nga sundalong Iranian ang nga mobile air defense system na Khordad 15 upang pigilan ang counter airstrikes ng US Air Force. May mga nagbuwis ng buhay ng matukoy ng mga electronic warfare aircraft ng Estados Unidos ang posisyon ng mga launcher ng Iran at nagutos ng precision cruise missile strikes bilang ganti. May team na uso ang pumaylan lang mula sa mga tinamaang launcher. Ngunit agad na sumugot ang ibang na reserve unit ng Iran. Kinuha ang posisyon
at patuloy na pinanatili ang air defense grid upang hindi malayang makapagsagawa ng pag-atake ang US Air Force. Ang langit noong ika-19 ng Mayo ay naging isang magulong larawan ng usok ng baril at pulang apoy. Sinisikap ngang hukbong Amerikano na gamitin ang teknolohiya ngang telekomunikasyon at satellite upang pamunuan ang nga precision interception. Ang hukbong Iran naman ay umaasa sa dambuhalang dami ng firepower at taktikang dispersion upang ubusin ang lakas ng kalaban. Lantat na lantat ang lupit ng modernong digmaan kapag ang nga ari-ariang nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at ang buhay ng libu-libong sundalo ay itinapon sa isang siklong walang labasan. Ang masundalo ngang hukbong Amerikano sa mga barkong pandigma sa gitna ngang dagat at ang masundalo ngang Iran sa mga bunker sa disyerto ay parehong humaharap sa pinakamabigat na pagsubok sa kanilang karera militar. Ang digmaan ay hindi lamang huminto sa long-range firepower kundi kumalat na rin sa mga cyber attack upang paralisahin ang command system ng bawat isa. Ang nga military technician ng parehong hukbong Amerikano at Iran ay nagtatrabaho sa mga sikretong base upang harangan ang mapag-atake sa radar networks, habang ang langit ay maningning pa rin sa mga guhit nga apoy ng labanan. Ang mga command center sa ilalim ng lupa ay nasa estado ngang matinding tensyon. Ang bawat signal ng interference sa screen ay maaring manggahulugan ng isang bagong pag-atake na paparating. Ang mga officer on duty ay patuloy na nag-adjust ng operations map sa real time, habang ang mga computer system ay nagsusuri ang milyon-milyong data streams bawat segundo upang mahanap ang susunod na direksyon ng pag-atake ng kalaban. Wala nang nangahas na maktiwala sa katatagan kahit sa loob lamang ng ilang minuto, dahil ang larangan ng digmaan sa oras na ito ay naging isang magulong network kung saan ang bawat pagkakamali ay may kabayaran na buhay at ang pagbagsak ng isang buong linya ng depensa. Sa aktwal na larangan, ang nga logistics convoys ng hukbong Amerikano ay pilit na gumagalaw sa ilalim ng ulan ng missile upang maghatid ng magabala para sa mga air defense complexes na naubusan ng suplay. Maraming convoy ang tinamaan ng mga cruise missile at naging mga niningas na tumpok ng bakal sa kahabaan ng mga kalsada sa disyerto. Ang sakripisyo ng mga US transport soldiers ay punong hirap habang pilit silang humaharurot sa gitna ng mga bala upang matiyak na ang air defense grid ay hindi mapuputol. Ang battlefield sa Middle East ay kumukulo pa rin sa apoy. Ang hukbong Amerikano, bagamat naharang ang malaking bahagi ng mga missile ng kalaban, ay dumanas pa rin ng mabibigat na pinsala sa radar infrastructure at mga bodega. Napatunayan ng Iran ang kanilang nakapangingilabot na kakayahan sa missile firepower, handang hamunin ang anumang pinaka-advanced na defense system. Ang magkabilang panig ay naghahanda para sa mga susunod na yugto and eskalasyon, kung saan ang labanan sa himpapawid at sa dagat ay patuloy na magtutulak sa antas ang kalupitan sa mga bagong baitang. Ang dugo at bakal ay humalo na sa buhangin ng Gulf. Nang sumikat ang maunang sina ng bukang liwewe sa himpapawid ng Strait of Hormuz, ang tubig sa dagat ay kumukulo pa rin matapos ang mga serye ng long-range bombardments. Sa sandaling ito, ang amphibious fleet ng US Navy ay nagsimula ng isang mabilis na landing operation sa mga estratehikong isla na kontrolado ng hukbong Iran. Ang mga air-cushioned landing craft ay humahagibi sa ibabaw ng mga alon sa mataas na bilis. Dala ang madambuhalang bakal na simbolo ng US Army at Marine Corps. Bumaba ang nga pintong landing craft at dosenang super tank na Abrams na tumitimbang ng halos 70 tonelada ang sumugot sa maputing buhangin. Ang mga armored vehicle ay mabilis na nag-deploy sa isang spearhead formation, sumasagasa sa mga unang balakid sa baybayin. Ang mga infantry units ay kumalat, tumatakbo sa likod ng mga truck na makatangko upang makanap na proteksyon. Ang paligid ay mabigat sa amoy nealat energy dagat, amoy ng sunog na diesel at ang masangsang na amoy ng pulbura. Ang mga thermal imaging devices at automatic loading systems sa mga armored vehicles ng hukbong Amerikano ay naka-activate sa maximum level. Ang nga main guns na may kalibreng 120mm ay nakatutok ng diretso sa mga matataas na bahagi ng isla, handang magpakawalang bagyo ng apoy. Sa harap ng mapanirang pwersa mula sa dagat, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay hindi natinag. Gamit ang taktikang defense in depth at signing ng camouflage, ginawa ng Iran ang isla na isang underground fortress na may masalimot na network ng mga tunnels na pinatibay ng reinforced concrete. Sa halip na direktang makipagpakpakan, ikinala ng Iran ang mga anti-tank teams sa mga kublihang nakatago sa ilalim ng nga dalisdis ng burol
na balot ng thermal blankets upang linlangin ang mga infrared scanning devices ng Estados Unidos. Nang ang matangkeng M1A2 ng hukbong Amerikano ay pumasok ng malalim sa bukas na lugar, sakto sa inihandang ambush site, na utos ang commander ng Iran na magpaputok. Sunod-sunod na kislap nga apoy ang sabay-sabay na sumiklap mula sa mga palumpong at batuhan na tila walang panganib. Ang mga guided anti-tank missiles na Tufan na may tandem charge warheads ay humati sa hangin, diretsong tumama sa tagiliran at likuran ng US Armored Formation, kung saan ang armor ay pinakamanipis. Ang banggaan ay sumabok ng matindi at malupit mula pa sa mga unang segundo. Ang makakilakilabot na pagsabog ay sunod-sunod na naganap nang ang mga armor-piercing warheads ng Iran ay malakas na tumama sa ultra-hard depleted uranium armor naga M1A2 Abrams tank. Ang explosive reactive armor sa labas ng mga US armored vehicles ay sumabog at nagkapira-piraso na lumikha ng mga ulap ng usok at alikabok na tumakip sa langit. Maraming missile ng Iran ang naging hindi epektibo dahil sa matibay na steel casing. Ngunit ang saturation firepower mula sa maraming direksyon ay nagbunga. Isang tangke ng hukbong Amerikano ang tinamaan ng tatlong makakasunod na missile sa engine compartment sa likuran. Ang apoy ay sumiklap ng matindi. Ginagawang isang dambuhalang sulo ang war machine na nakakahalaga ng milyon-bilyong dolyar. Ang US crew ay kailangang buksan ang hatch upang tumakas sa gitna ng pakupkop ng mga balangang kawe. Agad namang tumugon ang hukbong Amerikano taglay ang kanilang nakatatakot na galing sa pakikidigma. Ang smoke grenade launcher sa mga tangke ay sabay-sabay na na-activate na lumihang isang artificial na pader ng fog upang takpan ang paningin ng mga Iranian gunner. Mula sa loop ng makapal na uso, ang 120mm main gun ng militar ng Estados Unidos ay patuloy na nagpakawala ng mga kinetic energy armor-piercing shells at high explosive fragmentation shells sa mga huadim firing points ng kalaban na kalilitaw pa lamang. Ang mapanirang puwersa mula sa mga balangan kanyon ng hukbong Amerikano ay nagiba sa mga dalisdis ng burol, habang ang nga piraso ng semento at metal ay humilamsak sa buong larangan ng digmaan. Ang mapasukan ng ma-underground bunker ng Iran ay gumuho na nagbaon sa maraming sundalo ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa ilalim ng tonaladang lupa at bato. Sa kabila nito, ang formasyon ng hukbong Iran ay nanatiling matatag sa kanilang disiplina sa pakikipaglaban. Ang mga unit ng sundalo ay mabilis na kumilos sa mga magkakaugnay na trenches, patuloy na gumagamit ng mga RPG-29 anti-tank weapon na nakatuto ng diretso sa mga track at optical sights ng mga tangkeng Amerikano upang bulagin at paralisahin ang kakayahan ng kalaban na gumalaw. Nagsimula na ring makilahok ang artilerya ng Iran mula sa mainland, nagpapakawala ng gaserya ng 155mm artillery shells sa isang parabolic arc patawid ng dagat na direktang bumabagsak sa landing beach upang putulin ang logistics reinforcement ng hukbong Amerikano. Ang dambuhalang presyo ng firepower ay pumilit sa mga US Marines na dumapa sa buhangin gamit ang 12.7mm machine guns upang lumaban ng matindi at protektahan ang mga armored vehicles na napapaligiran. Ang larangan ng digmaan sa sandaling ito ay isang kaguluhan ng dugo at bakal. Ang bentahe sa teknolohiya at armor ng militar ng Estados Unidos ay direktang nakikipaharap sa katapangan, taktika ng gerilyang depensa at ang pagsasakripisyo ng buhay ng hukbong Iran. Ang mga striker armored personnel carriers ng hukbong Amerikano ay mapangahas na sumugot sa frontline upang ilikas ang masugatan sa ilalim ng matinding crossfire. Ang dugo nga sundalo mula sa dalawang makapangyarihang bansa ay dumana sa mainit na buhangin ng Strait of Hormuz. Ang battlefield commander ng parehong panig ay patuloy na nagpapalit ng taktika, sinusubukang hanapin ang kahinaan sa depensa at formasyon ng bawat isa. Walang anumang pabibigayan. Ang dalawang panig ay ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas sa isang dambuhalang meat grinder. Isang malinaw na patuto ito sa malupit at walang pusong katotohanan ng modernong digmaan kung saan ang buhay ng tao at ang mga pinakasopistikadong kagamitang militar ay madaling madurok sa isang kisap mata. Nang ang coastline ay naiwan, nasa likuran, ang US Marines at Armored Forces ay nagpatuloy sa kanilang formasyon upang pasukin ang gitnang bahagi ng estratehikong isla sa Strait of Hormuz.
Sa ilalim ngang nakatirik na araw ngang tanghali sa disyerto, ang pagtaas ng temperatura ay lumikha ngang mamirage sa ibabaw ngang buhangin. Ang pahalang na formasyon ng mga M1 A2 Abrams supertanks na sinusuportahan ng mga Stryker armored carriers ay bumong isang dambuhalang sibat na bakal na dumaan sa mga tigang na burol at mabatong lugar. Ang mga US Marines ay maingat na kumilos sa maliliit na grupo. Sinusulit ang bawat harang sa lupain at ang masuno na labi ng masasakyang militar bilang kublihan. Ang pagot ay bakas nasa mga mukhang puno nga likabok at usok ngang baril, ngunit ang disiplina at utos mula sa mga commander ngang hukbong Amerikano ang nagtutula sa kanila na magpatuloy. Ang kanilang layunin ay buwagin ang sentrong linyang depensa na binansagang puso ngang sistemang itinatag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ngang Iran. Nang mapansin na ang opensiba nga Estados Unidos ay papasok na sa isang bitag, agad na iniutos ng mga Iranian commander sa buong sentrong linya ang depensa na i-activate ang pinakamataas na combat status. Ang lugar na ito ay isang komplikadong sistema ng mga underground bunker na gawa sa reinforced concrete na magkakaugnay sa pamamagitan ng masalimuot na tunnel network sa ilalim ng lupa na hindi tinatablan ng karaniwang artilerya. At sa harap ng depensa ng Iran ay mga anti-tank minefields na nakaposisyon sa pagitan ng malalalim na anti-armor trenches. Nang ang nangungunang M1A2 Abrams ng hukbong Amerikano ay tumama sa isang malakas na anti-tank mine, isang haligi ng apoy at alikabok ang pumailan lang sa hangin, at ang nga track at heavy wheels nito ay tumalsik, ang dambuhalang makina digmaan ay tumigil at humarang sa daan na naging isang target na hindi makagalaw. Agad na bumuhos ang firepower mula sa mga trench ng Iran na parang isang bagyo. Ang mga recoilless rifles at shoulder-fired anti-tank missiles ay patuloy na nagpakawala ng mga shape-charge armor-piercing rounds sa formasyon ng hukbong Amerikano. Upang ilit sa sang matsubang nagabaon sa minefield sa crossfire na Iran, ang US Navy Air Wing 8 na pilitang magsakawa na malawakang airstrike. Mula sa mga supercarriers na nasa malalayong karagatan, 12 ng FA-18 Super Hornet multi-role fighters na punong-punong ng bomba ang lumipat at humati sa himpapawid. Dahil walang partisipasyon ng mga unmanned aerial vehicles, UAVs, ang lahat ng responsibilidad sa reconnaissance at close air support ay ipinagkatiwala sa mga veteranong piloto ng hukbong Amerikano. Ang mga jet fighters ay sumisit sa nakahihindik na bilis na papakawala nga laser-guided bunker buster bombs na direktang tumama sa mga tuktok nga burol kung saan matatakpuan ang nga communication system at pasukan nga underground bunker ng Iran. Ang manakasisilaw na kidlat ng paksabok ay nahudya ng mangga bombang may bigat na libu-libong libra na bumaon ng malalim sa lupa bago sumabok na lumilihan ng gapadyani na yumani sa buong istrukturang heolohiko ng isla. Pulang alikabo ang pumailan lang na parang dambuhalang mushroom clouds na ganap na tumakip sa sikat ng araw. Gayunpaman, ang Gair, Defense Forces Naga, Iran Aing D, Hinayang, Malayang, Makakilos, Anga Maga Aeroplanong, Panjigma Eniga, Estados Unidos. Mula sa mga posisyong maingat na nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon ng palma at anti-thermal nets, ang radar station ng Bafar, 373 Air Defense System ay nagsimulang mag-scan ng mga target. Ang mga Iranian radar operators ay kumilos ng napakahusay, nalampasan ang makapal na electronic jamming mula sa mga US electronic warfare aircraft upang i-lock ang mga target. Ang mga long-range surface-to-air missiles ay lumisan sa mga launcher, nag-iwan ng manakamamatay na puting guhit ng uso sa himpapawid habang hinahanap ang mga FA-18. Ang labanan sa himpapawid ay naging nakakapigil hininga. Ang nga pilotong Amerikano ay patuloy na nagsasagawa nga evasive maneuvers habang nagpapakawalang nga infrared flares na nagbigay liwanag sa isang bahagi ngangit upang linlangin ang nga missile seeker ngang kalaban. Sa lupa, ang mga self-propelled anti-aircraft guns at heavy machine guns ng Iran ay bumuo rin ng isang low-altitude fire net na nakatutok sa mga attack aircraft na sumisit upang magulog ng bomba. Sa area nga labanan sa lupa, ang sitwasyon ay lalong naging trahiko at madugo. Ang nga US Combat Engineer Units ay kailangang gumamit ng mga mine clearing line charges, MICLIC, upang gumawa ng daan sa gitna ng harang ng kalaban. Ang mga launcher ay nagpakawala ng daan-daang metrong habang nga explosives sa ibabaw ng minefield na pagkatapos
ay pinasabok upang lumikha ng isang makitit at ligtas na daanan para sa mga armored vehicles. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay nanindigang hindi aatras kahit isang hakbang gamit ang nga mortar at sniper rifles upang paslangin ang nga engineer ng kalaban. Ang artilerya ng Iran mula sa mainland coast ay patuloy na nagbubuhos ng fragmentation cell sa posisyon ng mga Amerikano. Sa bawat metrong pagsulong, ang parehong hukbong Amerikano at Iran ay kailangang magbayad sa pamamagitan ng buhay ng maraming mahuhusay na sundalo. Ang US combat medics ay pilit na hinihila ang nga sugatan pabalik sa likuran sa ilalim ng matinding crossfire. Ang nga nagbabagang labing nga M1A2 Abrams tank at ang nga guhong sementong bungkeng ng Iran ang najing larawan ng sentrong bahagi ng isla bilang isang dambuhalang meat grinder. Ang bangis ng modernong digmaan ay walang pinipili. Inilalantat ang malupit na realidad kapag ang galing ng teknolohiya at ang determinasyon ng tao ay nabanggaan sa tigang na disyerto. Nangang araw ay tuluyan ng lumubok sa likod ng mga mabatong kabundukan ng Strait of Hormuz. Ang kadiliman ay mabilis na bumalot sa isang battlefield na punong nga wasa na armor at labingang semento. Ang digmaan ay walang senyales ng paginto ayon sa normal na biorhythm cow. Para sa US Marines at armored units, ang gabi ay inaasahang magbibigay ng pagkakataon upang lubos na magamit ang kanilang superioridad sa optoelectronics at night vision systems. Sa kabilang banda, para sa Islamic Revolutionary Guard Corps NH Iran, ang kadiliman ang nagsisilbing perpektong tabing para sa emega sorpresang pag-atake na dinadala ang kalaban sa kanilang paboritong estilo NH Defensive Guerrilla Warfare. Bumaksa ng husto ang temperatura sa disyerto, ngunit ang init ng labanan ay patuloy na tumataas. Ang mga M1A2 Abrams tank ng hukbong Amerikano ay nag-activate ng kanilang pinakabagong thermal imaging sensors. Nag-scan gamit ang mga stealth infrared beam sa gitna ng makapal na uso at alikabo upang madetect ang init mula sa katawan ng mga sundalo at makina ng mga sasakyan ng kalaban. Ang mga sundalong Amerikano ay maingat na ini-adjust ang kanilang dual night vision goggles na nakakabit sa kanilang tactical helmets na ginagawang isang malamig na kulay berdeng mundo ang buong paligid. Ang formasyon ng hukbong Amerikano ay nahati sa maliliit na strike teams na may suporta mula sa mga striker armored personnel carriers, maingat na pumapasok sa mga komplikadong lupain at trench systems na tila iniwan na ngang kalaban noong araw. Ang bawat hakbang ay napakabagal at puno ngang pag-ingat dahil sa ilalim ngang buhangin ng disyerto ay maaring may mas sopistikadong anti-tank mines. Ngunit ang hukbong Iran ay handa na para sa isang madugong gabing labanan. Mula sa malalim na bahagi ng baku-bakong lupain at mga sikretong bunker, ang artilerya ng Iran ay sabay-sabay na nagpaputok ng mga large caliber illumination cells sa himpapawid. Ang mga bala ay bumubuka gamit ang mga parachute sa gitna ng hangin. Naglalabas ng maningning na puting liwanag habang dahan-dahang bumababa na humahati sa kadiliman at ginagawang isang entablado ng kamatayan ang buong sentrong battlefield. Sa ilalim ng hindi inaasahang nakasisilaw na liwanag, ang night vision system ng nga sundalong Amerikano ay pansamantalang nabulag na nakpababa ng husto sa kanilang combat effectiveness. Sinamantala ang ginintuang pagkakataong ito, ang mga sundalo ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay biglang lumitaw mula sa mga underground tunnels. Ginamit nila ang taktikang hit and run, nahahati sa mga 3-man teams na may dalang anti-tank weapons, shoulder-fired missiles, at magnetic mines, na mabilis na lumalapit sa formasyon nege kalaban mula sa magkabilang gilid. Nang ang armored formation ng hukbong Amerikano ay ganap ng pumasok sa loob ng crossfire range, ang Iranian commander ay nagutos ng pag-atake. Mula sa iba't ibang direksyon, ang mga pulang tracer bullets ay humati sa gabi na bumubuo ng isang nakamamatay na sapot ng apoy. Ang mga anti-tank soldiers ng Iran ay sumulpot mula sa mga butas na nakabalat kayo sa lupa at bato, direktang nakpaputok nga mga anti-tank rockets at dehlavyeh guided anti-tank missiles sa mga pinakamahihinang bahagi nga turret at engine compartment nga mga MBR-IK Abrams. Dahil sa sorpresang pag-atake mula sa napakalapit na distansya sa ilalim ngang nakalilinlang na liwanag ngang flares, ang active protection system ngang ilang tangkeng Amerikano ay hindi nakatugon sa oras. Ang 70 tonaladang bakal ay nabutas, ang apoy ay sumabok mula sa loob at nagpalsik sa ammunition hatch, na lumikha nga kakilakilabot na secondary explosions na nagpalsik sa lahat ng nasa paligid.
Hindi nagpanik sa kabila ng unang dagok sa gabi, ang US Marines ay agad na hinigpitan ang kanilang circular defense formation. Ang 120mm main gun ng mga M1A2 Abrams ay patuloy na nagpakawala ng high explosive fragmentation at canister rounds na nagpatag sa mga trenches na pinaghihinalang pinagtatagwan ng mga kalaban. Ang US infantry na nakatago sa likod ng mga bakal na armo ng mga striker ay gumamit ng mga 40mm automatic grenade launchers at heavy machine guns upang walang tigil na ratratin ang mga palumpong at mabatong siwang. Upang mabuwag ang pagubgob, ang ground commander ng militar ng Estados Unidos ay apurahang humiling ng fire support mula fleet sa labas ng baybayin. Pakalipas lamang ng ilang minuto, ang destroyer na Arleigh Burke-class ng US Navy ay gumamit ng kanilang 127mm naval guns upang paulanan ng bala ang maposisyon kung saan nagtitipon ang reserve forces ng hukbong Iran sa likuran. Paulit-ulit na niyani ng malakas ang lupa. Ang mga makapangyarihang pagsabog ay nagpadurog sa mga reinforced concrete, nagpalsik sa lupa, buhangin at mga piraso ng metal sa himpapawid na lumikha ng isang ulan ng kamatayan na bumagsak sa battlefield. Ang larangan ng digmaan sa oras na ito ay naging isang madugong labanan na walang malinaw na hangganan sa pagitan ng frontline at ng likuran. Ang mga infantry unit ng militar ng Estados Unidos at ng Iran ay patuloy na nagagawan sa bawat metrong trench at sa bawat wasak na bunker. Ang dalawang bansa ay parehong napadala ng kanilang pinakamahuhusay na tropa. Ibinubuhos ang lahat ng lakas upang mapatalsik ang kalaban mula sa mga estratehikong posisyon sa isla. Ang dugo nga sundalo nga makabilang panik ay humalo sa malamig na buhangin ng disyerto kasama ang langis at abo. Ang mga combat medics ng parehong hukbong Amerikano at Iran ay kinailangang kumilos ng lampas sa kanilang pisikal na limitasyon, gumagapang sa ilalim ng matinding crossfire upang hilaing pabalik ang mga kasamahang malubhang sugatan patungo sa mga field hospital na nasa ilalim ng lupa o sa tabi ng baybayin. Ang mapagsisikap na iligtas ang masugatan ay naganap sa gitna ng masalimuot na huwalok mula sa artilleria at infantry guns sa paligid. Tanging ang pagkawasak mula sa mamodernong sandata ang makikita. Ang mga wasak na armored vehicles at tangke ng militar ng Estados Unidos kasama ang mga matitibay na defensive positions ng Iran ay sabay-sabay na nagliliyab na nagsisilbing dambuhalang sulo na nabibigay liwanag sa mga mukhang nangingitim sa usok ng baril, pawis at matinding pakod. Walang sinumang individual o unit ang umatras. Ang matibay na determinasyon ng hukbong Iran na ipagtanggol ang teritoryo ay direktang bumangga sa bakal na disiplina at superior na firepower ng militar ng Estados Unidos. Ang engkwentrong ito ay nakpabako sa tahimik na kabi ng Strait of Hormuz tungo sa isang tunay na impyerno sa lupa, kung saan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay kasing nipis lamang ng pagkakataon sa direksyon ng isang bala. Nang ang malamlam na liwanag ng bukang liwewe ng ika-20 Mayo ay nagsimulang pawiin ang kadilimang bumabalot sa Strait of Hormuz, ang paligid ay hindi nakdala nga kapayapaan kundi ang ganap na paglanta sa kalupitan ng isang gabing puno ng madugong labanan. Ang Operations Command ng militar ng Estados Unidos ay nagpasyang ibuhos ang lahat ng huling reserve forces sa isang mapagpasyang pag-atake upang bunutin ang huling kuta ng hukbong Iran na matatagpuan sa pinakamahalagang mataas na bahagi, high point, in isla. Ang formasyon ng nga M1A2 Abrams tank ay gasgas na ang nga pintura at balot ng uling. Ngunit muling inayos ang formasyong spearhead upang sumulong sa ilalim ng tabing ng artipisyal na usok. Sa likod ng nga 70 toneladang makinang bakal ay ang mga pangkat ng US Marines na may pagot ng nga mata. Ang nga uniforma ay puno ng putik, alikabok at dugo. Ngunit ang disiplinang militar ang naktulak sa kanila na makpatuloy. Upang hawanin ang daan, ang naval artillery ng US Navy mula sa mga cruiser sa labas ng dagat ay nagpakawala ng mga huling serye ng high explosive shells na naggiba sa gitnang bahagi ng burol. Ang bawat 127mm shell na bumabagsak ay lumiliha ng malalalim na hukay sa buhangin. Nagpapalsik ng mga batong apok at dambuhalang tipak ng reinforced concrete ng gakuta ng Iran na ginawang isang bulkan. Ang burol na bumubugal ng lupa at bato
Sa kabila nga pagtanggap ngang napakalakas na firepower na may kakayahang pumatay ngang anumang may buhay, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ngang Iran ay nanatiling matatak at hindi umatras. Ang masundalo ngang Iran na nakatago sa masalimuot na tunnel systems na bahagyang gumuho na ay matiyagang nagtiis sa mapagyanik, naghihintay na pumasok ang formasyon nga laban sa pinakamabisang firing range nang ang Enega Tanque Enega Estados Unidos ay lumiko sa Hilid Enega Burol, ilang daang metro na lamang ang layo mula sa huling linya ng depensa, sabay-sabay na nagpakawala ng kontra-atake ang Iran gamit ang lahat ng kanilang natitirang lakas. Ang nga natitirang Dehlavi anti-tank missiles ay pinakawalan mula sa mga siwang ng nga bunker na nag-iwan ng nga pulang guhit ng apoy patungo sa mga turret ng kalaban. Kasabay nito, ang mga 120mm heavy mortars ng Iran mula sa likod ng burol ay nagpaulan ng fragmentation cells sa mga US infantry na kumikilos sa likuran ng mga armor ng tangke. Ang matumalsik na piraso ng metal ay bumitak sa lupa at tumama sa mga Kevlar armor na pumilit sa mga marines na dumapa sa mga krater upang mabuhay. Ang matindi at organisadong paklaban na ito ay akat na pumakal sa mabilis na paksulong na hukbong Amerikano na pumilit sa dalawang makapangyarihang militar na pumasok sa isang war of attrition sa bawat pulgada ng lupa sa tuktok ng burol. Ang gitnang battlefield sa oras na ito ay naging isang eksena ngang kamatayan at ganap na pagkawasak. Walang ma-iconic na bayonet charge, ang modernong digmaan ay tumatapos sa buhayng tao sa pamamagitan ng lakas ng pampasabo at metal. Ginamit ng US Marines ang mga thermobaric grenades at multi-purpose grenade launchers upang ubusin ang bawat Hawadiem firing point at bawat pillbox ng Iran. Bilang sagot, ang mga sundalo ng Iran ay lumaban hanggang sa huling bala gamit ang mga directional mines at heavy machine guns upang walisin ang mga pagsugod ng kalaban. Isang M1A2 Abrams tank ng Estados Unidos ang nanguna sa formasyon gamit ang 120mm mine gun upang direktang barilin ang pintuan ng isang Iranian command bunker na nagpawasak sa matibay na pintuang bakal sa libu-libong piraso. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang anti-tank team ng Iran ang lumabas mula sa isang lihim na trench gamit ang anti-tank grenade launchers upang magpaputo ang dalawang magkasunod na ron sa ilalim ng tangke at sa mga trek kung saan ang armor ay pinakamahina. Ang dambuhalang pampasabog ay bumasak sa ilalim ng sasakyan at napaangat ang bilyon-bilyong dolyar na armored vehicle ng Estados Unidos mula sa lupa bago ito bumaksak at lamunin ng isang bolang apoy at maitim na usok nang ang mainit na sikat ng araw ng tanghali sa disyerto ay tumama ng direkta sa battle zone na nagiging sanhingang pagsingaw ng hangin. Ang tunog ng kanyon at machine guns ay unti-unting dumalang hanggang sa ito ay mapalitan ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Walang hiyaw ng tagumpay na narinig sa Strait of Hormuz. Ang matinding pagsalakay ngang militar nga Estados Unidos ay nakawasa sa malaking bahagi ngang underground defense system ngang Iran at napatalsik ang kalaban mula sa mga pangunahing posisyon, ngunit ang kabayarang dugo at kagamitan ay napakamahal, higit pa sa anumang orihinal na estratehikong kalkulasyon. Sa paning ng Iran, bagamat dumanas ng napakabigat na pinsala, nawalan ng maraming mahuhusay na sundalo at hindi mabilang na kagamitang militar, nagtagumpay naman silang pigilan ang malakas na expeditionary force ng kalaban at nakapagdulot ng malubhang pinsala sa armored fleet na nagpapatunay sa mundo ang kanilang kakayahan sa asymmetric warfare at ang di matitibay na determinasyong ipagtanggol ang teritoryo. Ang ibabaw ng isla ay puno na ngayon ng nga dambuhalang bomb craters at mga kalat na bahagi ng mga mahaling sandata. Ang masuno na M1A2 Abrams tank ay nakahandusay sa tabi ng mga gintong bunker ng mga defensive forces. Ang dakilang labanan ay nagtapos sa isang trahiko, tahimik at objetibong larawan ng realidad ng modernong digmaan. Ang medical patrol parehong hukbong Amerikano at Iran ay tahimik na naglalakad sa gitnang maguho, maingat na nagahanap nga kasamahang nakaligtas sa gitna ng matinding pagod ng katawan at isipan. Ang masundalo ngang makabilang panik, bagamat may makaibang watawat at nagsisilbi sa makaibang politikal na ideolohiya, ay mayroon na ngayong parehong hitsurangang pakabalisa at kawalan na malalim
na minerkahan ng antas ng pagpaslang nakapapasa lamang. Ang pinakamahusay na teknolohiyang militar na nilikha mula sa bilyon-bilyong dolyar na budget ng parehong militar ng Estados Unidos at Iran ay isa na lamang ngayong. Nga tumpok ngang bakal na umuusok sa ilalim ngang nakatirik na araw ngang Gulf. Walang pani ang tunay na nakamit ng maluwalhating tagumpay sa dambuhalang meat grinder na ito. Ang huling resulta ay ang walang hanggang sakripisyo ng libu-libong kabataang buhay para sa ma-interes, tunggalian, at estratehikong kalkulasyon na hindi mapakasundo nga bansa. Ang madugong kaganapan sa Strait of Hormuz ay nagwakas na magpakailanman ay nakatala sa kasaysayan eng militar eng mundo bilang isa sa pinakamalinaw at pinakamalupit na patoto tungkol sa kapangyarihan eng pakawasak at ang dambuhalang presyong dugo nga armadong salungatan sa panahon eng makabagong teknolohiya.